We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Tatlo kalap sa ginapatihan ginbawian sang kabuhi bangod sa balatian nga pertussis o kon malala nga ubo. Isa na ang konfirmado nga kaso sa Iloilo. NBI Bacolod City may ngalan na sang posible tawo nga ginchap-chap ang parte sang lawas kag ginbilin sa sagwa sang ila opisina. Biktima gintumod nga isa ka drug personality. Arson, napabayaan niya ginaluto kag paliyado nga linya sang kuryente. Ginatutukan sang Iloilo City BFP nga mga rason sa sunog sa Barangay Airport, Mandurriao. Isa ka man bala sa nakabatyag sang Kabalaka sang hindi na mabuksan ang pila ka social media accounts kagabi. Social media, ano na bala ka importante sa kabuhi sang tawo? Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako sa Eileen Pedreso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo Provincial Health Office ginapaaligmat ang mga ginikanan sa pertussis o kon whooping cough. Inibangod tatlo kalapsag sa probinsya sang Iloilo ang ginapatihan, ginbawian sang kabuhi bangod sang pertussis. Isa ang kumpirmado nga kaso. Mga sintomas ng nasambit nga respiratory tract infection, kag kung paano malikawan, hibaloon. Si Zen Kilantang sasan nakatuto. Ginapaaligmat subong sang Iloilo Provincial Health Office ang mga ginikanan sa masakit nga pertussis o kon kilala sa ginatawag nga whooping cough. Isa ini ka makalalaton nga bacterial disease nga nagaresulta sang malala nga pag-ubo sa diin ng pasyente ang nagahimo sang whooping sound o kon mabaskog nga pag-ubo. Tanan nga edad ang mahimo nga ma-infect apang mas delikado ini sa kabataan ilabi na sa mga lapsag. Ang sintomas ng pertussis kalabanan nag-umpisa 5 to 10 days halin sa nalaknan ini sang infected individual. Makalalaton ang pasyente sa first 1 to 2 weeks sang pagwa sang sintomas. Kag sa una, ang pasyente maka-experience siya sang mga sintomas kaangay sang trangkaso. May arang hilanat, sipon, kag ubo. Kag kung hindi madapatan sang nagakaigo nga pagbulong, nagalala ang ubo. Sa datos sang Iloilo PHO, 6 nang nalista nga pertussis cases sa probinsya. 3 diri ang napatay. Isa ang laboratory confirmed case, ang 28 days old sa Banwa sang Balasan. Samta ang 2 ka suspected cases amo ang 2 months old sa Banwa sang Miagao kag sa Banwa sang Dumangas nga 24 days old nga pending pang resulta sang test. Diri sa Banwa sang Santa Barbara may 21 days old nga lapsag nga nagpositibo sa pertussis apang nakarecover kag nakagwa na sa ospital. May latest updates na kita. Ang first case nga na identify na mo, nakapuli naman sa ilang nga panimalay kag na-discharge na halin sa ospital. Sa subong, buhi man ang pasyente. Mahimo naman nga malikawan ang ini nga makamamatay nga balatian kung mapabakunahan ang mga kabataan. Ang pertussis nga balatian preventable gid pamaagi sa vaccination. Upod ini sa ginahatag nga libre nga bakuna sa aton nga mga health centers kung ang imo nga bata makatapak sa edad nga 6 weeks old, 10 weeks old kag 14 weeks old. So katatlo ka beses ni siya turukan. Safe ang aton nga bakuna kag epektibo gani isiguraduhon naton nga bakunado ang imo nga anak. Gani si Jebet, nagakabalaka nga makaangkon sa masakit ang iya 10 months old nga bata. Gindala sini sa health center si Baby Bricks agud ma-update ang bakuna. Vaccinated gid na sila tanan halin gid sang pagbata hasta nga ang last nila nga vaccination bala kay para man sa ila mo kay ang ma-boost pagid ang immune system bala nila.
hindi masakito ng bata bala. Suno sa Iloilo PHO, pila sa senyales nga pertussis ang ginabatsyag sang bata kung nagaubo ini sa sulod sang duha ka semana kag nagahuni ang dughan sa tion nga maginhawa sang madalom. Panugyan sa mga doktor sa tion nga malipatan ang immunization schedule sang bata, gilayon nga makig-angot sa health centers agud magiyahan. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. NBI Bacolod City may ginauyatan na nga pangalan nga posible amo ang tawo nga gin-shock ang mga partes ng lawas nga ginbilin sa guwa sang ila opisina. Biktima ginatumod nga isa ka drug personality. Yaring balita ang aton gintutukan. Padayon nga gina-verify sang NBI ang ginauyatan nila subong nga pangalan sang posible tawo nga gin-chop kag ginbili ng mga parte sang lawas sini sa atubang sang talatapan sang NBI sa Bacolod City sang nagligad nga Marso 1. Sunod sa NBI Bacolod City, may informant nga naghatag sa impormasyon sa ila nga isa ka drug personality sa syudad ang nagapanag-iya sang utod nga dalunggan, kamot kag tiil nga ginsulod sa paper bag kag may nakaapid nga pangalan sang NBI agent kag isa ka ginaaligar drug lord. Ginakontak na sa opisina ang pamilya sa ginaaligar drug personality. May na-receive kaming information na drug personality yan. I-verify pa namin yan. So we cannot disclose any name by pending verification. Nagdesisyon ng NBI Central Office nga magpadala sang technical team agud mag-examine sa mga utod nga lawas ang tawo. Magluwas sa tag-iya sa mga utod nga parte sang lawas ang tawo. Isa man sa ginatutukan kung sino ang nagbilin sini. Sunod sa kapulisan, bangod na tsempuhan nga nakapatay ang CCTV sang NBI. Antis na sapuan ang mga parte sang lawas ang tawo. Ang mga CCTV malapit sa lugar na lang ang ilang nga ginalauman nga makabulig sa kaso. More than 50% na gina-backtrack na namon ang mga possible nga CCTV. Kaya nga aton kita ni Hope ang ilang nga CCTV. Nag-shift ta sa establishment sa PIAC to determine nga kung may maglabay. Kinahanglan pa suno sa kapulisan nga ma-verify kung babayi o kung lalaki ang gin-chop nga lawas kag kung mag-match ang DNA sa mga utod nga lawas sa isa lang katawo. Kalabanan sang kaso sang pagsapos sang utod nga parte sang lawas ng tawo sa syudad ang nagapabilin nga wala masulba. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Subject sang drug buy-bust operation sa Banwa sang Haniway nagpakatiga kag nagbato sa kapulisan. 3 ka operatiba napilasan. Samtang sa distrito sang Haro naman, 3 ka persona lakip na ang isa ka barangay official dakop sa drug buy-bust operation. Si John Sala nakatuto. Hindi nangin mahapos sa mga operatiba sa Iloilo Police Provincial Drug Enforcement Unit ang pagdakop sa subject sa gitpatigan niya drug buy-bust operation sa Barangay Dabong, Haniway, Iloilo. Nagpakatiga kag nagtuyo papalag yung subject kasi alias Batutoy. Nakibaluan na sa ato nga subject nga si alias Batutoy nga sa transaction mga katao ng ilisang pulis. So dito na siya nga nagbato, nag-resist ini siya hasta nga nag-attempt ini siya nga malagyo kag linagsanay ini until nga may ara sang pagbato on this part may grappling na natamo. Ang duha ka mga pulis ang nakaangkon sa mga minor nga pila sa nagkalain-lain nga parte sa lawas. Sa pangisa naman ang may dako nga pila sa tiil kag gindalagid sa ospital. Nakuha sa subject ng kapin 48,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Wala naman napinsaran sa mga kapulisan nga tiruho ng subject apisar nga mayara na sa peligro sa ila kabuhi bangod sa ila ginasunod nga standard operating procedure. Nag-decide sila nga as much as possible likawan ang paggamit sa armas lutang kahit kita man nila nga kaya man nila nga isakyo ang subject. Preso sa karon sa Haniway Police Station ang subject. Yara naman sa maayong kaimtangan ang 3 ka mga napilasan nga pulis. Samtang wala naman nakapalagpa ang 3 ka mga persona lakip ng isa ka barangay Kagawad sa ginpatigan yung drug buy-bust operations ang City Drug Enforcement Unit sa barangay Desamparados, Haro. Ginkilalang mga subject sa alias Panit, 34 anyos, alias Jerry, 35 anyos, kag alias Joseph, barangay Kagawad sa kaingod nga barangay sang Desamparados nga barangay L98. Subject sa mga operasyon si alias Panit nga na-monitor pinagi sa mga impormasyon na gikan sa mga residente sa lugar. 12 tanan ka sa shades ang suspected shabu nakuha sa mga arestado nga nagabalor ang 12,000 pesos. Preso ng mga subject sa Haro Police Station. Upod kay Hans Di Siato, John Sala, One Western Visayas.
Kapulisan ginmandoan na ni Talisay City Mayor Neil Lizares nga tutukan ng kaso sang pagtiro patay sa empleyado sa LGU. Mga kaupod sa trabaho sang biktima, ginakasubo ang natabo nga pagpatay sa iya. Ini ang balita nga aton gintutukan. Sa iya lamesa dari sa sulod sa Treasurer's Office ng Talisay City Hall kung sa diin ini na-assign. Nagsindi sang kandila ang mga kaupdanan sa trabaho ni Mike Lumawag, ang empleyado sa Talisay City LGU nga gintiro patay kahapon pasado las 7 sang aga sa sulod sang iya puluyan sa Barangay Zone 12A. Puno sang kasubo ang nabatsyagan sa mga ini. Bangod si Mike ang ginakabing nga joker sang opisina. Suno kay Arcelito, may isa sa mga malapit nga abyan ni Mike. Wala sila may nahibaluan nga may nakaaway ini. Joker, wala kadlaw, panimana siya, wala kontra. Hindi to sa deserve nga patyon sa ngamoto. Tanang kami din nagilibi mo. Si Mike ang nagaubra sang report sa ila opisina. Gani imposible suno sa mga kaupdanan sini nga konektado sa trabaho ang pagpatay sa iya. After the incident, nag-blackout kami tanan. Leander gina siya sakon sa Lantax. Wala ka gidya sa white. Nagbando na si Talisay City Mayor Neil Lizares sa Talisay City Police nga tutukan ang investigasyon sa kaso. Padayon naman nga gina-trace sang kapulisan ang iban pa nga CCTV footages sa malapit nga mga establishmento. Agud makilalaan ang gunman. Do wala may naka-mention si Sir Mike nga may threat no or any sa iyang kabuhi o kung nagpa-record diri si Sir Mike or siya ang ginpa-record no nga ginareklamo, so wala gid kita diri kwan sa iya na holding sa iya kag sa iya nga suspect. Wala pa sa matumod nga motibo ang kapulisan sa pagpatay kay Lumawag. Apang ginasuspetsyahan sa mga kaupod sini sa trabaho nga posible na involbar ini sa road rage. Bangod antis pa man ang krimen, naobserbahan nila nga may diferensya na ang ginagamit sini nga hearing aid. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mas sobra 700,000 pesos nga bill sa kuryente kag tubig sa barangay Alalasan, Lapuz. Ginapahayag nga wala mabayaran sang anay punong barangay. Nasambit nga anay punong barangay nagpaathag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Alalasan, Lapuz, Iloilo City. Kim? Nagpanindugan ang karon punong barangay sang Alalasan, Lapuz nga hindi sinipagbaydan ang ginbilin nga utang sang ginbuslan nga administrasyon. Ginkakibot sang punong barangay sang Alalasan, Lapuz sa Makabaton sa masobra 700,000 pesos nga bil sa tubig kag kuryente sang nagpungko ini sa posisyon sang Nobyembre 2023. Suno kay punong barangay Jovel Ladiet, una nga nagabot ang bil sang tubig nga nagabalor sa masobra 205,000 pesos. Kun sa diin, 187,000 pesos diri ang balaydan pa sang 2019 kag 17,000 ang sang Enero tubtub Oktubre 2023. Ginsundan ini sang bil sa kuryente nga nagabalor sa masobra 500,000 pesos. Suno kay Ladiet, hindi ini magbayad bangod hindi man sa iya termino ang kautangan. Dugang sini, yadi pa ang kwarta sa iban nga serbisyo para sa mga residente. Kapi pa bag-ulang ko to sir, doon nakibot ko. Bali ang sabat ko, hindi ko na iya magbayad kay hindi na iya amon konsumo, bag-ulang ko ya. Imagine na sir, 751,000. Too big nga tama kadako nga amount. Pathag naman ni anay punong barangay Maricon Sumpio. Nagdako ang bill kag wala mabayran bangod nag-ekspektar ini nga subsidize pa sang Iloilo City LGU ang ila bill sa kuryente. Sa una nga duwa ka tuig nga nag-take over ang More Power sa syudad, wala pa sang kaugalingon nga kontador ang barangay hall. 2 years nga wala gid kami kabayad-bayad kag wala kontador ang ina nga barangay. Kay na-use kami sa una nga may subsidy lang ang barangay sa city nga 12,000. Te amo na nga gin check metered ang amon barangay. Amo na nakita nga nakalabot sa 500,000. Nagpromisa si Sumpio nga bayaran tani subong nga tuig ang utang galing na pierde ini sang nagligad nga eleksyon. Suno naman kay Ladiet, nagsulat ini kay nagkadto sa water and electricity distributors kag ginhingyo sila nga magpasa sang demand letter agud pabaydon si Sumpio. Sulod ko sa amon sesyon, buta ay muan namon resolution sang council nga wala pa kami na iya during the time, hindi na iya amon konsumo. Then ma-letter reply ko sa iya demand letter nga sukto niya sir ay ang previous administration kung sino ang authorized representative. Tub-tub subong, padayon pa nga ginahulat ni Ladiet ang demand letter.
Sabat ni Sumpyo, wala na inisang salabton sa mga balayran, bangod hindi na siya ang nagapungko sa posesyon subong. Gusto ko na baydan, tagigaling na pwede ako. Hindi siya siyempre ang mas mabayad na kasi siya ang punong barangay, kag ginamit man na isang barangay, hindi ako. Dapat ginpasumon niya ko. Hindi nga pwede ako yung magkadto. Jert, sa karon padayon pa ginatunan nila Jet ang nagkakaigo nga legal action sa issue. Handa naman na tubangon ni Sumpyo kung magpasaka sang formal nga reklamo batok sa iya. Jert? Nadamong nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas. Mga kapuso, wala pa man opisyal nga nagsulod ang season sang tig-init, nagapadayon na ang mainit nga tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod. Easterlies gihapon ang dominant weather system nga nagaluntad apang anuman kapaang sang tiyempo, posible gihapon ang ulan ilabi na sa hapon o kon gabi bangod sa localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, manubo ang chances ng ulan sa Panay Island. Apang manginhanda naman ang mga taga Negros provinces sa posible mga lapta-lapta nga ulan. Wala naman sa ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod, magluwas lang sa pila ka lugar sa Mindanao. Samtang naglabo sa 41 degrees Celsius and maximum heat index nga nabatsyagan sa buong adlaw diri sa Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka social media accounts hindi na ma-access kagabi bangon sang naka-eksperyensyahan o kung na-eksperyensyahan nga technical issues. Pila ka mga Ilonggo na hulan bangon sang natabo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ano ang imo mangin reaksyon kung nabasahan mo sa imo Facebook ag Messenger account ang mga tinaga nga session expired? Madamo kagabi ang nakibot, kaging kulbaan matapos hindi na ma-open pa ang ilang mga Facebook ag Messenger accounts. Kuabi ko na hack or bati bala connecting lang or sa SIM card ko bala. Ang social media ang parte na sa kabuhi sang tao, ilabi ng Facebook ag Messenger. Ini ang ginakuan man sang impormasyon, balita ka ginagamit man sa komunikasyon. Gani amo na lang ang kahangawa sang publiko. Ginkulbuan gid ako sir, hay syempre ang damo man to ako gina-keep gid nga contacts kapin pa sa Messenger and sa Facebook. Importante naman sa relasyon sa magkagugma nga sa daykolin kag kits ang komunikasyon. Mapatext man o kun online messaging. Gani ilakip man sila sa mga naapektuhan. Wala ka balo nga nag-down na gali ang connection. Kag nakita ko nga delivered man niya chat. Gawarin ako sir. Nga wala na siya ka-reply. Paano sir hindi ka ka-reply kay ma'am? Okay lang. Text ko man sir. Okay lang. Ang natabong ginakabig naman nga huol sang Iloy nga si Ella. Bangod pananglitan nga maimportante kung tani nga mensahe nga kinahanglan di pahibalo kagabi sa group chat nila nga mga ginikanan sang estudyante. Posible maulihi sila sa impormasyon. Nakulban ko ay hindi ko ka-open sa mga GC namon kung parte sa eskwelahan, kung may mga anuhang kabataan. Matapos ang pila ka oras nga problema sa sistema, nagpagawa sang statement sa iya Twitter account ang communications director sang Meta. Ang kompanya nga nagapanag-iya sang Facebook ag Messenger subong man sang Instagram nga si Andy Stone. Suno sa iya, may technical issue ang eksperyensyahan ang mga netizens sa piladila ka mga serbisyo kag gilayon Manila inang ginaksyonan. Nangayo man inisang pasaylo sa publiko. Kung nag-shutdown sa temporary, parang ang aton niya habit na disrupt man siya. So amo na nag-result siya sa anxiety or nagapanic ang mga katawan. Kakulba naman sa paglapta sa mga impormasyon ang isa sa mga rason kung nga amadamo ang nakulbaan kag nagpanik. Social media, it become integral part of their lives. Even ang mga secret things, mga memories, nakastore ina eh. If they don't have control of those things, ang mga important files nila, so they would panic kay basi ma-reveal. Upood kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Pila ka mga pulungan sa Bago City, Negros Occidental, temporaryo nga ginhimo nga asinan bangod sa epekto sa El Nino. Pagpatigayon sa Cloud City sa Negros Occidental, posible paayhan, yaring balita nga aton gintutukan. Bangod sa tuman kainit nga tiyempo, ginakabalak-an na ang posible nga pagkalamatay sang ginabuyan nga isda sa punungan nga ini diri sa Bago City, Negros Occidental. Gani si Remy, temporaryo na lang nga ginhimo nga asinan ang iya nga fish pond.
Mas dako kuntani ang kitaon sa pagsagod sang isda kumpara sa pag-ubra sang asin. Apang bangod sa apektado sang init, nagdesisyon ini nga hulaton na lang ang tig-ululan agud magpadayon sa negosyo. Ubra na mon pa naman sang para sa asin. Pagkatapos naman off-season naman sa init ng mga May, kay tingula na siya, masugod naman kami sa pangisda. Nagbatsyag man si Joel sang epekto sang El Nino sa iyang negosyo nga punong sang bangros. Gani isa man ini sa nagsaylo sa pag-ubra sang asin. Kay kung ning tigilinit, wala naman sang tubig nga mayo. Do 2,500 because ng fingerlings. Tikon migo sang init. Tamo na kung tagpilang bilog. Pagpanghangkat ang pagbaylo sa naandan nga negosyo, apang ginapakamayo sa mga ini ang alternatibo nga palangitan-an. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, may mga personnel nagikan sa DE6 nga nagatuon sa posibleng pagpatuman sa cloud seeding sa probinsya. Apang nakitaan suno sa gobernador nga yara sa norte nga bahin sa probinsya ang potential cloud para sa cloud seeding kag wala sa sur nga bahin nga amo ang pinakaapektado sa pagmalakag paglitik sang duta. Since I requested our Regional Department of Agriculture for a possible cloud seeding, potential clouds for seeding are mostly in the north. Fortunately, ang most damage are in the south. Sa pinakauli nga records ng Office of the Provincial Agriculturist, masobra 77 million pesos na ang na-record nga kahalitan sa agrikultura sa probinsya. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Arson na pabayan nga ginaluto kag palyado nga linya sang kuryente ginatutukan sang Iloilo City BFP nga mga rason sang sunog sa Barangay Airport, Mandurriao. Malapit 300 ka biktima sang sunog nagapabilin sa evacuation center. Ini ang gintutukan ni Kim Salina. Magluwas sa material nga bagay kag puloy-an, mga handumanan ang nalakip nga nasunog sa Barangay Airport, Mandurriao kahapon. Gani, mas mabudlay batunon sa bahin sa mga nasunugan ang natabo. Si Marjorie nga isa ka domestic helper sa Hong Kong, Marso 5 lang sang gabi sa nagabot sa Iloilo. Sang masunod niya adlaw, wala na ini sang puloy-an. Doon naluloy lang pako ko nga amo niyo, umugin na dayon ginwelcome sa akon. Nga mo sakit pero datamin mo. Bano lang Si Tatay Vicente, ginpakayo pa ang iabalay kag nagasto sang kapin 200,000 pesos. Sa pila ka tuig nga pangabudle mo, sa isa lang ka oras makita mo ginalamon sang kalayo ang balay mo bla. Amo na nga siyempre do gulpiada lang nadula blang persa mo. Apisar mabudlay, maisog ini nga ginatubang sa nasunugan kag handa sila nga magsugod sang panibago nga kabuhi. Dapat magpakaisog ta kun mga amagabot mga trials wala sa aton dapat batuan taniya. Kay sa gyapon nabalang ko gid nga ang Dios gyapon wala ka pabaya sa amin. Pila lang sila sa kapin 300 ka mga biktima sang sunog nga temporaryo nga nagapuyo sa Mandurriao Elementary School. Nakabato naman sila sa bulig kaangay sang pagkaon, padapton, beddings kag iban pa. Magahatag man buwas ang 10,000 pesos nga bulig pinansyal ang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa mga pamilya nga totally gutted ang puluyan. 7,000 pesos naman ang igahatag sa partially damaged ang balay. May psychosocial activities man nga ginhimo ang Iloilo CSWDO. Well, no nga, ang some of them nag-suffer pa magid sa traumatic experience na natabok sa sila. Sunod sa BFP Iloilo City, naglabot na sa 2.1 million pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa BFP ang gintunaan sang insidente. Base pala unattended cooking, may nagluto nga nababayan or electrical in nature. Kaya guay man natin ginadula sir ang possibility nga base intentional siya. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Ginklaro ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong nga ang incentive nga ginhatag sang pungsod kay Taylor Swift para manginsolo nga venue sa world tour sang recording artist ang mga pungsod sa bugos nga Southeast Asia. Wala sang tinutuyo nga paakigon ang kaiping sini nga mga pungsod. Si Swift ang yara subong sa Singapore para sa 6 ka mga sold-out show. Nahibaloan nga ginpahayag sang Prime Minister sang Thailand nga may gintanyag ang gobyerno sang Singapore kay Taylor Swift para mangin eksklusibo ini sa performance ng singer.
Isa kagatos ka mga sculpture nga human sa kapin 1 milyon ka bricks ang nakadisplay subong sa Art of the Brick exhibit sa London, United Kingdom. Sunod sa artist nga naghimo sini nga si Nathan Sawaya, malapit 20 ka tuig antes siya nakompleto ang mga sculpture nga nagapakita sa mga bantog nga obra maestra pareho sang David ni Michelangelo, Starry Night ni Van Gogh, kag Mona Lisa ni Da Vinci. Lakip man dire ang The Scream ni Edvard Munch. Nagalaom naman si Sawaya nga makahatag sang inspirasyon sa mga makakita ang iya mga obra. Proud si asawa ng asawa ko Star Raver Cruz sa girlfriend ko si Julian San Jose bago wala ko nini nagakawadan sa graso nagutawagan ng Limitless Star. Sa isa ka Instagram post, gin-share ni Raver as performer and as an artist, #solid good si Julie. Nabasa na ako naman ng netizen sa sweet message sang forever supportive boyfriend ni Julie. Bantayan si Raver bilang Jordan sa asawa ng asawa ko sa GMA Prime at 9:35 p.m. pagkatapos ng Love Die Repeat. Ginasigurado ni Love Die Repeat star Janeline Mercado nga may quality time ini sa family. Sa isa ka Instagram post, gin-share ni Jenny Labonding sa anak na si Dylan. Very cute and charming si Dylan sa nagalantaw sa isa ka video. Bantayan si Jen bilang Angela sa Love Die Repeat. Kada 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Si Edgardo magatingwang ipakilala sa isa kang isang tuha ka anak si Calvin kag Elias. Pero si Elias mapatas bilang ang kalimtanang sala sa ngamay kag sangi utod. Si Calvin may malain nga plano bato kay Elias. Ina kag iban pang eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, makaupon naton sa mga hapon si Miss Iloilo 2024, Alexi May Brooks. Kamusta untang iya pagpanghanda sa Miss Universe Philippines 2024 upod kay Kim Salinas sa GMA Regional TV Interviews. Mayong hapon mga kapuso, ako si Kim Salinas kaginiang GMA Regional TV Interview sang One Western Visayas. Subong nga hapon, malipayon kita nga makaupod ang representante sang Iloilo City sa Miss Universe Philippines pageant, si Miss Alexi May Kaimoso Brooks. Alexi, mayong hapon sa ibo. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon sir. It's so great that I'm back again in here with you. How does it feel to be the early favorite? Does this feel much more of a motivation or a pressure? Well, I feel like it's really more a motivation for me rather than a pressure, knowing syempre, I was raised diri sa balay nga barangay sa Leon, sa Buga, and knowing that the people who supports me on my journey right now is not only the people of Iloilo but across the country. Some of it is from abroad gani. So I felt like it's really a feeling of gratefulness and a joy in my heart knowing tanan bala bisan regardless or di man sila magaling, they're willing to support me. They say you have already the beauty, the wit, the confidence. Kumbaga, nasa iyo na ang lahat, Alexi. But what specific aspects ng imong performance ang imo pagid niya ginafocusan po? I think it's still all of it. You can't just focus on one thing. Because sometimes when you focus on doing one thing, like let's say, I think I'm not good in pasarela, I'm going to focus on pasarela. So you give so much time on focusing on one thing and you're neglecting the other things. So for me, I think in a day, it's still the three things that I'd always do. It's still the pasarela, the perdeb, and the Q&A at the same time. Anything, I just want to improve in all. If I could perfect it, there's no such thing as perfect, but if I could just be close to perfection, then that would be great. In the scale of 1 to 10, ano nakahanda ikaw sa pagkuha sang corona bilang Miss Universe Philippines 2024? Well, me personally, just me, myself, I am more than ready. I've been dreaming about this since I was 12 years old. I'm 23 right now. It's been 11 years. I'm more than excited. Me and my team, we have a lot to improve. We have so much to do and so much to focus on. But mentally, I am ready and I'm willing to do the work and willing to walk the competition. And of course, Alexi, before ikaw na mabuyan sa among programa, we will have this fast talk sa iyo, no? So, mestiza o kon morena? Morena. Okay. Mama o kon lola? Lola. The one you love or the crown you dream about? The crown. I mean, you could choose
the one you love, but then sometimes there's a lot of times it couldn't be the perfect time. So you could wait for a little while right now until you get the crown, and then you focus on that thing. But the crown, you don't get the second chances most of the time. So it's now or never. So for me right now, I'm in the competition, so it's the crown. But if you can do both, why not? Madamo gid nga salamat, Alexi May kay Moso Brooks, Miss Universe Philippines Iloilo City. Thank you. Thank you. Thank you. Family Training Center ginunsar sa Negros Occidental agud ikapanya ang importansya sa family planning kay kaayong lawas para sa pamilya. Ining aton gintutukan. Sa edad nga 17 anyos, mangin isa na kailoy ang grade 11 student na si May. Sini nga bulan, natala na ini nga magabunag sang iya bata. Subong pa lang, nagapalibog na ini kung paano masustentuhan ang iya bata sa lamharon pa lang nga edad. Budlay, grabe nga struggle. Pagkatapos ko bata, mabalik ko na eskwela. Para dason makaobra tarong. Isa lang si May sa mga nagapangatubang sang pagpanghangkat dalasang teenage pregnancy nga amo man ang target sang mas masangkad nga family planning program sa Negros Occidental. Sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay City, ginlunsar ang labing una nga family planning training center sa probinsya. Diri pagatutukan ang pag-train sa medical experts kag practitioners, kaangay sa mga midwife kag nurses sa paggamit sang postpartum and interval IUD, no scalpel vasectomy, kag iban pa nga methods ng family planning. Ang impormasyon na tuhoy sa family planning ang sarang nila nga matudlo sa barangay health workers sa ila lugar. It's just their family planning, but actually the effect is all over, including economic. So when we say family planning, it will enable the families to manage how many children they can afford. Luyag man sang programa nga tutukan ang ikaayong lawas sa mga Iloy kag mga amay sang panimalay. Ang first-time mom na si Carla, bukas sa family planning methods. Ay, salang danay. Hindi, gid. Para siguro matutukan, gid. Ang baby. Bukas ang Provincial Health Office sa mga luyag magpaidalom sa training. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako sa Aileen Pedraso. Kapuso mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.